Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe Ikomida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic. Kampo ni Daryl Yap, tinanggap ni Vic Soto ang Pepsi Paloma script. Vic Soto, walang kumonsulta, walang nagpaalam, so walang consent. Pinabulaanan ng kampo ng movie director na si Daryl Yap ang naging pahayag ng veteran TV host actor na si Vic Soto tungkol sa pagkonsulta sa kanya hinggil sa pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Noong January 9, 2025, personal na nagtungo si Vic sa Muntinlupa City Regional Trial Court para formal na sampahan ng reklamong 19 counts of cyber libel si Daryl. Ito ay kaugnay sa kontrobersyal na teaser ng pelikula ni Daryl na The Rapists of Pepsi Paloma. Sa teaser na inilabas noong January 1, 2025, tahasang binanggit ang pangalan ni Vic sa eksena ni Gina Alahar at Red Bustamante. Matapos manumpa ng kanyang salaysay, nagpaunlak ng interview si Vic sa media. Dito ay tinanong siya kung kinonsulta siya ni Daryl tungkol sa pelikulang ilalabas nito. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, so walang consent, saad ng Eat Bulaga, host. Matagal na raw naririnig ni Vic ang nakatakdang paggawa ni Daryl ng pelikula. Ang hindi lang daw niya inaasahan ay ang pagdawit sa kanyang pangalan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Anya, parang expected ko na yan dahil matagal naman ito dahil last year pa pinopromote. Samantala, sa panayam ng GMA, news sa legal counsel ni Daryl na si Attorney Raymond Fortun noong January 10, pinabulaanan nito ang naging pahayag ni Vic tungkol sa hindi pagkonsulta sa kanya sa pelikula. Ayon kay Fortun, pinadalhan ng kanyang kliyente si Vic ng kopya ng script ng The Rapists of Pepsi Paloma bago ilabas ang teaser video ng pelikula. Nakailang follow-up pa raw si Daryl sa kampo ni Vic, pero ni isang komento ay wala raw silang narinig mula sa TV host. Sabi ni Fortun, the purpose was really for them to give comments doon sa script, so wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl na tungkol dun until finally na-shoot na lahat ng mga scenes, so hindi na namin kasalanan yon. Sa parehong panayam ni Fortun sa GMA News, sinabi nitong wala pa silang natatanggap na utos mula sa Muntinlupa Regional Trial Court sa pagpapatigil ng pagpapalabas ng promotional materials ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Kasunod dito ng paghahain ni Vic ng petisyon sa korte para sa writ of habeas data. Kabilang sa hiling ng kampo ni Vic ang pagpapatigil sa pagpapakalat ng anilay personal at sensitibong detalye tungkol sa Eat Bulaga, host. Bukod pa rito ang tuluyang pag-alis online ng promotional materials ng upcoming film na The Rapists of Pepsi Paloma. Sa inilabas na utos ng Muntinlupa Regional Trial Court, pinagsusumite nila si Daryl ng T-Verified Return on the Writ sa loob ng 5 araw mula sa pagkatanggap nito sa petisyon. Paglilinaw ni Fortun, ang ipinasusumiteng T-Verified Return on the Writ kay Daryl ay kanilang sasagutin sa susunod na mga araw. Diin ni Fortun, inilabas ang writ, walang stop order. Humiling din ang kampo ni Daryl ng gag order mula sa korte para pigilan ang kampo ni Vic na pag-usapan ang anumang detalye tungkol sa kasong kinasasangkutan ng kontrobersyal na pelikula ni Daryl. Ani Fortun, mula sa pagsisiwalat ng nilalaman ng napatunayang pagbabalik sa publiko at pag-uutos sa kanila upang dutifully panatilihin sa mahigpit na tiwala ang mga paglilitis at mga bagay na natutunan sa harap ng kagalang-galang na hukumang ito. Ano't ano man daw ang mangyari ay ilalaban nila ang karapatan ni Daryl sa freedom of artistic expression. Nakasaad sa isinumite nilang mosyon, sa karagdagang pagsasaalang-alang na ang na-verify na pagbabalik ay dapat nakasangkot sa isang hindi inilabas na pelikula ng isang kilalang direktor. Ang anumang pagsisiwalat ng napatunayan na pagbabalik ay hindi lamang lalabag sa kalayaan ng respondente sa pagpapahayag. Ngunit ito ay magdudulot din ng malubhang at hindi na maibabalik na pinsala sa artistikong lisensya at kinalabasan ng respondente ng pelikula. Ayon sa abogado ni Yap, binigyan daw nila ng kopya ng script ng pelikula si Soto bago pa inilabas ang teaser nito. The purpose was really for them to give comments doon sa script. Wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally na-shoot na lahat ng mga scenes. So, hindi na namin kasalanan yon. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates.
like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.